Magandang Kami. gabi po kami ni. Opo. Magandang Magandang gabi po umaga po, sa Ma'am Mimi. lahat ng mga nakikinig sa Welcome Radyo po. Roma. Opo. Magandang madaling araw po dito sa Pilipinas sa lahat ng mga Kaya nga. Sabay tayo inaabot nagising ng kami ni. balita. Opo, opo. Hello, Kadits. Yan. Okay. Ay, kumusta na po kayo after nitong halalan na itong naganap? Nakatulog naman po after nung election, hindi man po tayo pinalad na nanalo, pero alam naman po natin, 'di ba, na sa lipunang kontrolado po tayo ng imperialismo na hindi talaga gugustuhin na ang manalo ay makatao, makataong Mm. bayan. Kaya alam po naman natin na hindi malayo tayo dun sa papalarin. Pero katulad din po ng nabanggit nyo kanina, tayo po yung totoong gustong magserbisyo sa taong bayan. Kaya hindi yung Mm. pwesto hindi po pwesto ang limitasyon para dun sa matagal na naman nating ginagawa. Kaya after po noon, nakapagpahinga naman, balik ulit sa gawain. Siyempre, yung Mm. paglilingkod po sa taong bayan, lalo na po sa hanay ng mga maralitang katulad ko. Mm. Kapnin pa, anong gusto mong itanong sa kanya Nora, tungkol sa mga... nakakalungkot isipin Mm. po, Ma'am, sa mata ng batas, nakakalamang ang mayaman na may pantustos sa mga Mm. tagapagtanggol kaysa sa maralita na kahit pagkain ay wala. Ano po ang dapat gawin Mm. upang kahit papaano maigpawan ng may hirap at maralita ang ganitong sitwasyon? Siyempre po, lagi naman natin sinasabi, makakaigpaw po tayo pag nagkaisa po talaga, no? Bagamat alam naman natin na yung inabot po na boto ng ibang mga kasama natin sa Makabayang Koalisyon na halos 5 milyon, malaking bagay po siya Mm. para pag-umpisahan Oho. ulit. Hagilapin natin kung nasaan yung 5 milyon na yan na bumoto, Mm. ibig sabihin, pinaniniwalaan po nila yung bitbit na plataforma ng Makabayan, no? Kaya gusto po natin na mas maging malawak pa yung maaabot natin. At syempre, talagang mayakap nila na kailangan na nating gawin yung pagkakaisa, hindi man lang sa hanay ng mga maralita, lagpas pa sa mga manggagawa, sa kababaihan, sa kabataan, sa lahat ng sektor ng ating lipunan, lalo na po sa ating mga magsasaka, mangingisda, na alam po natin isa din sa pinakamahirap na sektor ng ating lipunan. At kami po sa hanay naming sa Makabayan Coalition, hindi kailangang maging sagabal para sa amin ng pwesto kasi naniniwala po tayo mas sa taong bayan po tayo gustong maglingkod at hindi dun sa ah, mga mayayaman sa ating bansa o iilang porsyento lang, no? Kaya po patuloy at mas lalo pang magpapakasigasig para maabot yung mga dapat pa nating abutin. Gaya nga po ng sinabi ninyo na halos puro 5 milyon yung mga naging boto ng mga ating taga Makabayan Coalition. Despite na limitado yung ating pondo, limitado ang makinarya, pero ang laking bagay talaga ng mga 5 milyong botante na yun na talagang naniwala sa ating plataforma. Opo, Lloyd, yung baka mayroon kang gustong idugtong dun sa ano niya, sa pinahayag ni Kamimi. Bali ano lang sa akin, gusto ko lang malaman. So after ng election, ano ang mga realization mo? Yung alam mga niyo po naganap sa mga kampanya, sa pakikisalamuha sa mga tao, sa nakikita mo kung Mm. gaano kahirap ang sitwasyon, sa mga pinupuntahan ninyo, siyempre, hindi mo maiwasan. Makita talaga ang totoong hinaing ng mga mamayan. So, ano po ang mga realization Opo. Alam niyo sa totoo lang po, talagang after? opo, malaking bagay po para sa akin lalo na yung nangampanya kami kasi sa sa mga nagdaan din pong mga taon nawalan halos ng koneksyon ang Kadamay National Office doon sa ibang mga regions natin lalo na po nang tumindi yung atake sa atin sa ilalim ni Duterte. Mm. Pero hindi naman po tayo nagpapalimita sa gano'n, no? Kailangan talaga nating umabot. At
naramdaman po talaga namin yung pagtanggap ng kababayan natin sa bawat lapag ng Makabayan Coalition, saan-saan mang probinsya po yan, sa mga rehiyon ng ating bansa. Meron din kaming nakakausap na hindi man sa atin, sa umpisa pa lang, pag nagbibigay po tayo ng pamaypay natin, na nandun yung plataforma, Mm. sasabihin na nila, ay, ayoko niyan kasi ganito ako sa kabilang grupo ako, ganyan-ganyan. Pero pag pinaliwanag po namin, eto po yung bitbit na plataforma ng Makabayan Coalition, pamananawagan tayo, tatrabahuin talaga natin na maging ah, nakabatay sa family living wage ang sahod ng manggagawa. Tatanggalin natin ang regional wage board na nag-iiba-iba ng pasahod sa bawat rehiyon. Pabababain natin ang presyo ng mga bilihin kasi kailangan matanggal ang tax na nagdadagdag ng presyo lalo na sa produktong petrolyo. Pag gano'n na po yung nilalatag natin, kahit sabihin pa nilang ibang grupo sila, sasabihin nila sa iyo na, ang ganda, ganyan-ganyan, tama yan, ganyan yung gusto Mm. namin. Tama na yung kailangan iba naman talaga yung maupo kasi nagpapatuloy yung kahirapan, ganyan-ganyan. Tapos sige, ano kita, isisingit kita, yung mga ganon. Di syempre, pag Mm. ako po kasi talagang sinasabi ko sa 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 lipunan po natin ngayon at sa sistema natin, kailangan po mas marami yung alam natin na para sa taong bayan. 11 po kami sa Mm. Makabayan. Eh di syempre ibang pakikiusap po yun kung meron na po silang mga nakalinya, no? Pero magandang bagay na tinatanggap nila. Tapos meron ho akong mas tumatak sa akin no nakapunta kami sa Tacloban. Siyempre yung Tacloban po ay naging biktima rin ng malaking pagbahayan, di ba, ng landslide nung panahon ng Yolanda. At wala po siyang Mm. pagkakaibahan no, sa karanasan ko bilang biktima po ng Bagyong Undoy, na-relocate, na yung mga tao kahit na nandun na rin sila sa relokasyon, nagbabalikan pa rin sila dun sa dati nilang lugar. Kasi nga po, yung Mm. kabuhayan, hindi daw maayos yung pabahay. Kaya, di ba sabi ko nga, ano talaga siya, saktong-sakto siya dun sa bitbit kong plataforma na dapat yung pabahay, hindi siya pribilehiyo para sa may mga kakayanan lang. Hindi dapat siya na parang basta masabi lang na ililipat mo yung tao, may malilipatang bahay. Eh. Hindi ganon. Kailangan talaga isang komprehensibong plano kasi kung walang kabuhayan, yung mga ililipat mo, hindi rin talaga siya tatagal. No? Nakita Mm. namin doon na may mga mangingisda, yung komunidad na mangingisdang nasunog, na inilipat sa pansamantalang tinitirahan nila ngayon, hindi pa nila sigurado rin yung katiyakan dun sa pinaglipatan sa kanila kasi yung usapin ng lupa ay kailangan pa hong gumastos ng 200 pesos para lang makabalik dun sa dati nilang lugar para Ang pamasahe. makapamalakaya. Mm. Oho, 'di ba? Ang bigat ng ganito mga problema habang hindi mo rin naman sila sigurado kung may mahuhuli ba sila, hanggang saan ba Mhm. aabutin yung mahuhuli nila, pang ulam lang ba o makakapagbenta sila. Merong hindi sila nakakapamalakaya dahil yung nangyaring oil spill, biktima sila ng oil spill sa mga, ano, sa Mindoro. Ang dami-dami hong mga karanasan, lalo na po yung sa Cebu, yung mga manininda na ah, kumakaharap naman sa privatisasyon yung kanilang pampublikong palengke at ang dami hong maaapektuhan, no? Kasi tataas yung renta ng pwesto para doon sa Pwesto. mga may pwesto. Tapos Mm. syempre, tataas ang bilihin pag naging Spa. ganon. At yung, opo, pati yung pagkakaroon ng limitasyon doon sa pagpasok ng mga produkto ng mga local farmers natin. Na ngayon, alam Mm. naman natin sa Pilipinas, di po ba, mas napaprioritize yung mga imported goods. Kahit po yung mga gulay natin, nababaliwala yung inaani ng mga lokal na magsasaka natin. Kaya ang ano po talaga, ang lawak ng problema. Gusto nating baguhin yung sistema, pero sa ngayon may kulang pa at yun po yung isa dun sa kailangan pa nating gaudin para sa mga susunod na mga kaganapan, lalo na po kung eleksyon ang pinag-uusapan natin. Pero yun nga po, no, sinasabi natin, ah, kailangan talaga nating abutin yung mas malawak pa
at mulatin sila kasi may kakulangan po talaga dun sa ano eh. Alam niyo naman po, wala tayong malaking rekurso katulad ng mga maya't maya nakikita natin yung iba na may mga ads sa TV, sa radyo, may mga pambayad, may Mm. mga laking tarpaulin. Tayo ho, kaya nga masayang-masaya kami dun sa halos 5 milyong botong nakuha ng ilang mga kasama natin sa Makabayang Coalition kasi hindi tayo gumastos ng napakalaking pera dahil wala naman tayo no. Pero nakagain pa rin ng halos 5 milyong boto yung mga kasama na natin. Kaya malaking bagay siya kung pag-uusapan natin yung maliit lang na porsyento ng mga botante na naabot natin pero may ganun na agad na resulta. Yan po. Okay. Kami, ano Okay. masasabi niyo doon sa isang kumandidato na dahil natalo, ang lagi niya sinasabi nung una pagtulong daw sa sa mga mahihirap ang gagawin niya. Nung matalo, ang ipinahayag niya hindi niya lang daw siya tutulong. Wala nang tulong. May bibigay. Hindi na mamimigay ng jacket. Opo. Malinaw po na hindi talaga yung interes. Lalo na po sa umpisa pa lang naman, alam naman natin na wala siyang plataforma eh. No? Ang Oo, sabi niya totoo nga po maghahanda siya ng plataforma. Pag nanalo na siya, ano pa ho yung pagiging, di ba? Kami, bago pa ho kami nag-file ng COC, nakalatag na agad yung plataforma natin. Kaya alam natin na magkaiba talaga yung direction na gusto nila sa gagawin natin kasi sila wala talagang malinaw. Obvious Kaya na lang naman obvious. sila pumapasok sa politika para mas lalong palakasin yung interes ng mga kakampi nila o kaya sila Yes. mismo yung interes, yung pansarili nilang interes at hindi po tayo Pansariling ganun. interes. Kaya Pansariling interes lang, no? talagang lutang-lutang yung mga sariling motibo nila, no? Oo. Kaya ewan ko ba kung bakit yung mga kababayan natin mas pinipili pa yung mga nagsisipagsayaw sa entablado. Yung mga kasi hanggang ngayon nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan yung mga iba pa nating mga kababayan. Lalo yung mga loyalist, mga panatiko at sa iisang tao lamang sila. Kumbaga, anong tawag doon? Idolatry ang nangyayari. Kung sino yung politikong kanilang ina-idol, yun ang tinitingnan nila. Opo. Parang At yun ang sinusunod nila. Pagmumulat na rin sa mata ng mga tao yung mangyayari ngayon uli. Dahil parang uulit-uli dahil pumasok na naman yung mga dating politiko na talagang inaayawan na natin. Andyan na naman sila. Although nabawasan ng konti pero andyan pa rin sila. Sayang, nakakahinayang itong mga itong mga kasama. Kaya siguro talagang dapat sabi nga doon sa konteksto, patuloy pa rin tayo. Magpapatuloy pa rin, hindi tayo hihinto sa pagpapamulat sa tao. At saka sabi na, pagtulong na rin sa kapwa. Kasi kulang din naman sa kaalaman ng ating mga ibang kababayan tungkol sa nangyayari sa ating bansa. Kulang sa kaalaman. Kaya dapat through media, pwede nating ipaabot sa kanila kung anong tunay na nangyayari sa ating bansa. At yung mga politiko na kung anong mga pinaggagawa nilang mga hindi naman pakinabang. Kagaya ngayon na makikita natin nasa Netherlands sino. Yung number 1 na senador. Anong ginagawa sa Netherlands doon? Kaya nga. Dala pa niya yung... saan sila kumukuha ng panggastos doon? Sariling bulsa o diba? bulsa ng gobyerno? Kaya yun ang mga dapat na mag-resign. Resign agad. Hindi yung wala namang pinaggagawa sa... Kamimi, Katulad na lang ito. nakita mo may mga realization ka during election campaign. May mga senador na nagsabi, o yung mga kandidato, may kumandidato sa pagkasenador na hindi nanalo, na willing tumulong sa tao, pero ngayon nawala ng ganang tumulong sa tao. Ikaw, ano ang challenge sa'yo? Kahit hindi ka nanalo, pero nakita mo kung anong sitwasyon, anong sistema, anong pinagdadaanan ng mga mamayan na nasa laylayan. So bilang isang private citizen, sa nakita mo sa sitwasyon nila, ano ang challenge sa'yo ngayon? Ano ang kaya mong gawin para maabot mo pa rin sila kahit wala kang posisyon? Yun. Tayo naman po kasi bago nga po tayo pumasok sa politika,
ay leader masa na tayo. At yung puso naman po natin, kahit siguro buksan pa nila yung dibdib ko ngayon, makikita nila tunay na paglilingkod yung gusto nating gawin. Pagseserbisyo po talaga at hindi gagawing negosyo lang yung pagpasok sa politika o gagawing kabuhayan. Siyempre, mas gusto po sana natin kung manalo tayo dahil mas alam natin, mas magiging malawak yung access natin para mas makatulong sa mas malawak pang mga kababayan natin. Pero katulad po ng nabanggit nga natin kanina, hindi naman limitasyon sa atin na bumalik sa ating pagiging leader moralita yung hindi tayo nakapwesto sa Senado. Magiging ang magiging hamon lang din po talaga ay mas sikapin na mas maging yung napuntahan na po namin at yung willing na maging kasama natin sa mga pagkilos, babalikan at babalikan natin. Hindi natin puputulin yung connection na nagawa na natin sa kanila kasi yun na po yung pamamaraan para mas lalo pa nating mapalawak yung hanay ng mga maralita at yun na alam natin nangangailangan. Naging salamin yung kampanya para mas makita pa natin na yung dinadanas ng marami sa mga kapwa mga maralita natin ay mas matindi pa yung dinadanas lalo na po ng mga nasa kanayunan. Nung nagpunta ho kami ng Palawan, nung nagpunta kami ng Mindoro, yung nagkaroon na ng mga paghaharang sa amin, no? Yung sinusubaybayan yung bawat galaw namin. Pero hindi siya Grabe naging yun. limitasyon. Opo. Nakaranas talaga tayo ng mga harassment, Napanood ko ng yung sa news. matitindi. Oo, napanood Opo. ko rin yung sa news eh. Opo. TV Pero Patrol. 'di ba, wala po ni isa sa mga makabayang senatoriables natin ang tumigil, ang natakot. Kaya naniniwala po kami, mas magagamit nating pagkakataon yung mga naabot natin para mas mapalawak pa yung mga kikilusan natin. At syempre, mas magiging ano po sa amin yun, no? Magpapalakas ng loob namin. Imagine niyo po, hindi man ako naka 1,000,000, pero yung 700,000 mahigit na botong nakalap ko, malaking bagay po para sa akin yun na mas lalong maging masikhay na may 700, hindi pa ako ganun kakilala, Kilala. hindi ako, opo, di ba? Ini-imagine ko Oo lang, nga po. mga 100,000 lang yung magiging boto ko, pero lumagpas pa siya doon sa ina-expect ko, kaya malaking bagay po yun. At syempre, yun nga po, yung nagpapatuloy ng mga nababalita, hindi natin kilala, pero nababalita nga yung mga kalagayan ng mga kapwa moralita, mas lalo siyang nagbubukas ng avenue para mapuntahan pa natin sila at maging katuwang natin sa mga laban sa mga susunod na mga araw o mga buwan. Kami may balitaan nyo naman kami tungkol doon sa mga naganap na demolisyon doon sa Tondo kasi talagang nasa balita ito eh. Kumusta na po sila? Alam naman po natin yung Tondo talagang matagal ng mga issue ng mga demolisyon, yung magaganap ng road widening dahil sabi daw po para mas lalong umunlad yung mamamayan, di ba? Yun naman po ang madalas na kinakatwiran sa atin ng pamahalaan pag may mga demolisyon. Para yan sa kaunlaran nyo, magtatayo ng mga establishment, magkakaroon ng mga tulay, ng mga daanan para ibukas. Pero yun nga po, yun sa Tondo, ang mas nauna po nating nakita ko sa social media, yung sa ano po ng Abad Santos Extension, no? Yung 227, Barangay 227. Pero dahil wala pa ho tayong makuha agad ng mga contact, syempre hindi naman din po tayo makalapag agad sa isang area pag wala ho tayong contact kasi baka isipin nila tayo pa yung bahagi nung magde-demolish pag bagong mukha na pupunta dun sa lugar. Kaya mas nauna po nating lalapagan yung binalita na noong 26 na sa may Halige, no? Barangay 224 at saka 222. Pero ay 262, 264, no? 262, Pero dito, 262. 262, 264. Opo, yung sa may Halige. Pero doon, dahil nagkaroon po tayo ng nakuhang contact, kaya nakalapag tayo. Hindi man po ako direkta, yung mga ka-opisina natin, half day po ng 26 at doon nga po nakalap namin na babalik pa yung demolition ng 20, no kinabukasan ng 27. Yun, kasama na po akong nakalapag
ano pa lang, 7:00 pa lang po ng umaga, nandun na kami o bago mag-7. Maganda kasi talagang buong-buo po yung yung mga tao na hindi lalaban kami. Sabi nga po ng ibang nakakatalakayan natin, patay na kung patay pero ipaglalaban namin 'to kasi 1936 pa nandito na yung pamilya ng lolo ko, yung mga ganong kwento. Excuse po. Kaya talagang mas lalong lalakas yung loob mo na ay ang tibay ng paninindigan ng mga taong to kaya talaga makikiisa tayo para ipagtanggol. Tapos syempre may ilang bagay lang din po akong hindi mababanggit ngayon kasi patuloy pa rin po yung mga magaganap sa kanilang laban, no, at hangga't maaari kasi ang inaano rin nila hindi masyadong malaman. Syempre yung tactics po na ginagawa alam naman po natin yan, baka kang maanuhan ng mga kalaban nila, kaya po mas doon lang sa pupwede. Maganda talaga yung ipinakita ng May Haligi kung paanong ini-imagine natin o iniisip natin dapat ganito talaga yung ginagawa para mas makita natin yung positibong ah, Pagkakaisa. resulta. Opo, no? At hindi po talaga natatalo yung pagkakaisa ng mamamayan kasi noong 27 po nakahawak ng 20 days na TRO, presidente si Pres Ruby. No, kaya po masaya kasi lalo na sila magpipiyesta pa ho sila sa June 1 at talagang nung nalaman po nila na may 20 days TRO na hawak ang presidente ng HOA, talagang kulang na lang ho. Hindi nga naglundagan talaga sa tuwa yung mga tao kasi talaga daw po doon pala sa lugar nila. Halos week long celebration ng piyesta. Kaya masayang-masaya po. Yung mga lola, yung mga matatanda na may 84 years old na talagang naiiyak na ho sila doon sa kasiyahan. Kasi halos ilang araw na silang di nakakatulog dahil nga po dun sa pagbabantay ng barikada. At yung pagtutulungan po nila, ibang klase talaga. Kaya sabi nga po natin, nung lumapag kami, pagkatapos po kasi nun, lumipat din kami ulit dun sa Abad Santos para naman nga po maabot din yung kabilang barangay na may issue rin ng demolisyon. At binibigay natin sa kanilang halimbawa na basta nagkakaisa, hindi man siguro madalas pumapabor din sa atin, no? Pero pag may pagkakaisa na nagagawa natin yung extension ng hindi agad nangyayari ang demolisyon, tapos sinasabayan na rin po natin ang pagbibigay ng know your rights para yung sa karapatan ng housing rights para kasi tayo naman po umaalis tayo sa community, di po ba? Hindi naman 24/7 nandun din tayo. Kaya kung wala tayo, at least alam na ng mga lokal kung ano po yung mga karapatan na dapat nilang tanganan kung hindi pa man nila alam para mas lalo po silang lumakas ang loob nila na pwede namin, kaya pala namin to, ganito pala talaga, hindi dapat yung pulis ang nandun sa sa demolisyon. Peacekeeping lang dapat sila, yung mga ganun po. Tapos yung kung paano din sila nakaranas ng harassment. Kasi merong isang bahay na hindi dapat madidemolish pero siya pa yung naunang na-demolish. Kaya nung nalaman niya yun, sabi niya, kailangan ko pala siyang idemanda. Ay, oho, meron talaga kayong karapatan para idemanda sila kasi illegal talaga yung nangyari. Yung mga ganun po. Bukod po sa grupo ninyo ng Kadamay, meron po bang ibang nagpupunta din doon na mga, halimbawa, ahensya ng gobyerno, o nakikialam ba, o tumutulong ba? May ganun po bang mga senaryo? Opo, doon naman po sa barangay May Halige, ang nabanggit po nila kahit yung mga opisyales ng LGU, no, yung vice mayor, opo, tapos may mga kagawad, may mga konsihal, suportado po sila. Kaya po mas malakas din naman din yung loob ng mga tao kasi alam nila kahit yung iba't ibang mga taga-barangay po, yung lokal ng barangay at yung mga pinuno ng barangay, kasama po nila kasi sabi nga po namin nung may nakausap kami taga ibang barangay, hindi po ito laban lang ng May Halige, hindi lang po ito laban ng barangay 264. Laban po ito ng buong Tondo na kasi pag naumpisahan po yan,
sunod-sunod. Sabi nga nila, Sunod. sabi ko nga sa kanila, hindi po nila pwedeng isipin na yung mande-demolish ay bahay lang ni Maria kasi pati si Petra hanggang kay Julia, madadama yun Tabi, pag no? nawala po si Maria. Opo, di ba konektado po yun, kaya mas ganun po. Kapnin pa, baka mayroon pa kayong follow-up question. Opo, ma'am. Yung ibig ko sabihin, yung po doon sa Tondo, palibhasa naman po, minsan din, ang sa pagkakaalam ko, yung pong lupa, meron po talagang tunay na merong nagmamay-ari. So, ano pong pwedeng gawin ng gobyerno para itong mga taong nandito ay kung mapaalis man, paano pong hakbang ang pwedeng gawin ng gobyerno para po kung halimbawa tuluyan silang mapaalis doon dahil nga po kung kayo ang tunay na may-ari, kailangan nyo na po yung lupa. So, per forza po, talagang aalis po yung mga tao doon. So, ano po ang pwedeng magawang hakbang ng ating gobyerno sa mga tao? Yun po, katulad po ng nabanggit ko kanina, yung sa Barangay May Halige, sa Barangay 264, ang nakuha po nating info doon ay 1936 pa nandun na yung mga tao. Kumbaga, baka nga po mas maaga pa doon sa 1930s, no? Tapos, alam po na, kilala po nila yung may-ari ng lupa at mula doon sa may-ari ng lupa na mabait na tao daw, kahit nga po yung espasyo ng basketball court, ayaw pong ipabenta para lang may pwesto daw yung mga bata, para daw mayroong magtayo ng basketball court dyan para maging masaya yung bata. May ganun pong pag-iisip yung may-ari ng lupa. Kaya nagulat na lang din po yung mga tao at nagbabayad po sila ng amilyar. No, yun yung dun sa barangay May Halige. Nagbabayad po ng amilyar yung mga tao, may hawak silang resibo. Kaya kung legal at legal po ang pag-uusapan, meron po talaga silang laban. Tapos, kung sa pag-aaral din naman po namin sa Kadamay, yung ganun pong proseso, kung yung may-ari, dahil nga po namatay na yung tunay na may-ari at binibenta na ng mga kamag-anak, no, ang kailangan lang po, dapat nagiging priority yung mga tenants. Yung mga nakatira na, sila dapat yung priority alokin para bumili ng lupa. Kung kaya po nilang bilhin yung lupa, batay dun sa gusto ng may-ari, di sila na yun, no? Kapatuloy yung pagtira nila doon. At kung hindi man, pwede pong tumulong yung LGU. Bilhin yung lupa sa kaya niyang halaga, pwede niya naman kausapin yung may-ari, at i-alok ng mas mura o kung ano man yung kaya ng mga residente. Dapat po, ganun pina-priority dahil kapwa Pilipino. Pero ang nangyayari na po sa atin ngayon, no, yung mga dayuhan, kasi nung nakita po namin, ang may-ari ay Itan Realty. Pero pag inaral mo pa kung sino siya, mahirap pong hanapin yung yung kanyang profile, no? Hindi natin alam. Pero sa pangalan pa lang, ibang lahi na. Kaya po nasasabi natin na mas napapriority pa ng pamahalaang ibigay yung lupa ng Pilipinas sa mga dayuhan para lang magtayo ng mga establishment. Pero bahay, buhay at kabuhayan ng mga kapwa natin Pilipino yung maapektuhan. Kaya po, Yes po. tapos kung sakasakali man nahahantong pero ang gusto po talaga ng tao, manatili sila. Ayaw po nila na mare-relocate hanggat maaari. Pero kung meron man po, dapat po ang relokasyon, hindi lang basta sinabing may pinatayo ng pabahay para sa inyo o kaya may pabahay na kayong paglilipatan, pero dapat may kabuhayan, may serbisyo ng tubig at kuryente, sanitasyon, may edukasyon. Dapat po ganon. Yun naman po yung ilinaw natin dun sa mga tao para at least kung darating po dun sila sa punto na papayag sila sa relokasyon, alam naman po nila kung ano yung mga dapat na nandun sa relokasyon bago po sila lumipat. Kasi sa totoo lang, yung displacement pa lang ng lugar mo mula dun sa dating paglilipatan, talagang mahirap. Marami rin po kaming nakausap na kapwa nanay. Ang sinasabi nga nila, ang sakit-sakit sa kaloobang isipin na mula dun sa dito na kami ipinanganak, mga ano na po sila, 60 years old.
dito na kami ipinanganak, dito na namatay yung mga magulang namin. Yung kapitbahay namin, hindi na namin sila tinuturing na kapitbahay, kapamilya na namin sila. Sa hirap at ginhawa kami magkakasama. Tapos iisipin mo pa lang na maghihiwa-hiwalay sila, hindi na po nila kayang tanggapin. Kaya talagang ganun talaga yung paninindigan nila na ilalaban nila hanggang sa sila. At sabi naman po ng mga nanalo, hindi pa lang daw po sila pwedeng kumilos kasi hindi pa sila nakakapag-oath, pero asahan daw po nila na makakatulong sila dun sa laban. Pero yun nga po, 'di ba? Magkakaiba pa rin talaga ng tungtungan kasi tayo kahit hindi naman tayo nanalo o kung nanalo man tayo, mas may lakas po tayo para magpakita palalo ng pakikisimpatya, pakikisa sa laban ng mga kapwa maralita. Oo nga po. Di ba may batas naman na kumocover sa kanila? Pag ikaw matagal na, umabot kayo ng 30 years sa lugar na tinitiran mo, hindi ka na dyan basta-basta paaalisin eh. Opo. Yun ang alam ko dun eh. Na hindi ka na basta paalisin pag umabot ka na ng more than 30 years sa lugar na pinagtitiran mo. Example, may private owner niyan. Tapos ibebenta nila. Gagawa at gagawa sila ng paraan na ikaw talagang unang dapat bumili ng lupa na kinatitirikan mo ng bahay mo eh. So siguro, Alam mo, tingin ko dyan, yung mga negosyante na interesado sa lugar na yon na kinakatigan ng mga LGU. Kaya nang karoon ng mga ganong sitwasyon, ganong nagkainitan, nagka-problema sila at humantong sa demolition na tinatawag. Yun ang totoo man, nakikita ko din na senaryo. opo, totoo Hindi. naman po Kaya yun, di ba? malaking Kaya nga bagay po yung mga katulad lagi nila natin, kami ni Wen. opo, kaya lagi natin Sige po. sinasabi, nakadepende po talaga dun sa kung paano gagamitin yung batas para po dun sa Mm. kababayan natin. Kasi kami po sa Kadamay, inaano po namin na yung batas ng UDHA, yung Lina Law na tinatawag noong 1992, meron po siya talagang kailangang ayusin doon sa mga artikulo niya, no? Section. Kasi doon Mm. nga po, hindi kinikilala ang karapatan ng renter at sharer. Pero ngayon, dahil sa itinatakbo na rin po ng kalagayan, kung paano yung pinaglalaban ng mga samahan na nakaharap sa demolisyon, yung karapatan ng mga renter at sharer, pagdating po sa NHA, may pagkilala na sa mga ganon. Hindi man po Mm. kasing level nung karapatan nung may-ari, yung structural owner, pero may pagkilala na. Kaya kailangan lang po din nating ituloy-tuloy yung yung pag-a-assert na dapat talaga karapatan sa paninirahan para sa lahat, hindi dapat napipili kung ano man yung status symbol ng mga tao. Pero syempre, ano po yun, nasa lakas din po yun ng samahan. Kaya yun po yung mga ibinibigay nating pag-aaral doon sa mga nalakaldapagan nating commute para po mas mai-assert nila kasi meron po mga panahon na tayo po kung na taga-labas daw ay hindi po pwedeng ma-invite dun sa mga pagpupulong, no? O depende pa rin kung paano ipupush ng community na makasama tayo. Pero kasi kami, ina-assert po namin bilang nasa kami ng kadamay at nakikiisa kami dun sa laban ng mga maralita hanggang kung saan kami po pwedeng sumamang mga talakayan, mga dialogue kahit kaharap ang LGU national offices, i-assert po namin para makatuwang kami dun sa plano at na desisyon ng area. Pero syempre, lagi naman po tayong tumitingin dun sa karapatan at hindi naman natin i-overpower yung mga nasa komunidad. Basta tayo po, lagi nila tayong kasama sa bawat hakbang nila tungo dun sa tagumpay ng kanilang laban. Kasi kami may talagang malaking bagay yung ibinibigay ninyong mga pag-aaral doon sa mga kababayan natin eh. Dahil yung kaisipan ng iba, kapag squatter ka at kailangan na nung may-ari yung lupa, kailangan umalis Alis ka. ka na. Pero Oo, meron alis ka palang na. Forza batas. talagang aalis ka. Mm. Kaya nga may batas pala na dapat proteksyonan yung katapatan ng mga naninirahan doon sa lugar na yun. Siyempre tayo alam natin, ay nako, masyado na kayong abusado.
ang tagal na ninyo nakatira sa lupa ko, pero dapat umalis na kayo dahil kailangan ko na. Nung pala, meron pang dapat na Meron batas mo. na titingnan para Oo. mapangalagaan sila. Opo, kahit naman po hindi na tayo mag-usap sa batas 'di ba? Dapat mag-usap po tayo Mm. bilang mga tao. Kung makatao Mm. ka, dapat kilalanin mo na hindi kung yung hayop nga inaalagaan, pinapamper ang mga pusa at aso ngayon. Bakit yung kapwa-tao natin parang basura na lang ang tingin natin na basta lumayas ka diyan lalo na yung pag private nga po, no? Yung private land ang pinaglalabanan. Sasabihin nga ng mga tao madalas, na pakinabangan mo sa mahabang panahon, o di priority mo sila para sila Mm. yung pagbentahan mo ng lupa. Pero hindi syempre negosyo yung dating na sobra-sobrang tubo ang gusto mo. O, kasi totoo naman, sino ba ang nagpaunlad ng komunidad na yan? Hindi naman po yung may-ari ng lupa kahit Yung lupa. kung private yan kung hindi yung mga taong nakatira. At nung pinapakwento po namin yung mga nasa komunidad, paano nyo po ba inabutan tong lupa na to? Halos lahat sinasabi, ano pa to? Yung tipong may water lilies pa rito o bakit ngayon sementado na? O yung bang may-ari pa rin ng lupa ang nagpagawa, 'di ba po? Nagtulong-tulong yung mga tao, inabot nila yung mga pwede nilang abutin ng mga politiko para makatulong. At yun naman po yung ah, gawain dapat ng politiko, 'di ba? Yung maiayos yung kalagayan ng mga nasa komunidad kasi yun po ay mga residente, constituents nila. Sino ba dapat nilang paglingkuran? Pero yun nga po, sa panahon natin ngayon na mga gahaman, yung mga nakaupo, mas pina-priority pa ho yung mga dayuhan kasi mas malaki ang perang ibabayad dun sa Mm. lupa. Kaya ano po ito talaga hindi lang hamon ito para dun sa mga nasa community. Dapat hamunin din ng mga kapamaralita yung mga ah, nakapwesto sa kanilang congressman mula barangay. Talaga kailangan po nila kalampagin Mm. yan. Tapos yung mga natalo, syempre hanggang June 30 pa ho sila. Dapat magpatuloy pa rin sila pagsisilbi. Hindi po dahil nalaman na nilang talo sila, hindi na sila magpapakita o hindi na sila tutulong sa mga Mm. kapwa, sa mga residente. Lalo na dun sa mga papasok pa lang, no? Hamunin. Paano nila titindigan yung laban ngayon ng mga taong ito, lalo na kung noong mga kampanyahan, ang pangako nila ay para sila sa taong bayan, no? Para dun sila dun sa kanilang mga constituents. Yun Si po. ano baga, si Senator Soto, nung nangangampanya siya, sinabi niya yun kaya. Tanda ko, hindi ko makakalimutan. Hindi niya kukunin ang sahod niya sa Senado sa loob ng kanyang term. Ay, nako, tingnan natin ha. O, Nako, ano kaya kung tignan po puntahan natin. yon? Ano kaya Marami kung pong puntahan ninyo nangako yan at ngayon. ano ninyo, balikan ninyo siya, nangako ka. So, pwede kaya yung sahod mo, ibili na lang natin ng lupa ng mga nasa Tondo para hindi na sila mapalis. Salamat, Oh. Loida, sa informasyon na yan. Yan ang isa sa mga Hindi, babanggaan namin kami sa ni media. promise, balikan mo ang Opo. YouTube, balikan mo Oo. ang mga kampanya niya, nasa news talaga yan. Siya mismo ang nagsabi, hindi niya kukunin ang sahod niya sa buong term niya kung manalo siya sa pagkasenado. Balikan niyo po, senador ka na ngayon, kumusta na yung pinangako mo? Baka kahit 3 years lang, amin na, ibili namin ng lupa ng mga nasa Tondo para hindi sila mapalis. Yun na lang. Sige po, Hindi, meron pang planihin nangako natin. Hindi ko alam kung si Marcoleta. Yung tungkol Oh, naman sa Opo. sa kuryente ba? Sa kuryente po, yung mababa daw sa Kuryente 2,000, naman. libre na. mababa Kaya, sa 2,000. Mababa sa 2,000, opo. libre na. Oh. Opo. Pero si Ay, nako. Soto Kaya, talaga, si Soto nagsabi talaga, hindi niya kukunin ang sahod niya pag manalo siya. So ano kaya kung ibigay na lang niya yon para may pabahay ang mga walang bahay? Yung O, di, mga singilin. pinapadipulis, bilhin na lang yung opo. lupa at i-allocate na lang sa mga mamamayan at sila nang magbayad ng amilyar. Mga ganun. Mm. Opo. Ay, Yun naman din Kamimi, po yung nabanggit nyo nabanggit. kanina. Opo. Nabanggit nyo kanina Sige yung po. hamon. Ito, merong isang tanong dito na, bakit niyo daw napili na maging tagapagtanggol ng mga mahihirap at maralita na katulad ni Mother Teresa ng Calcutta? Bakit nga ba? Ano ba yung dati ninyong, sabihin natin, ano po ba yung dati ninyong, sabihin natin, Advokasya. pinagkakaabalahanan noon nung bago pa sa kadamay? Bakit ito ngayon ang Ako po, inyong opo.
Bago po ako maging kadamay, ako po ay manggagawa sa cosmetics factory, nawalan ng trabaho kasi nga pumapasok na po yung mga agency. Gusto mula doon sa pagiging regular workers ko, gusto ipasok ako sa sa agency. Eh parang tinabangan na rin po ako kasi nga gusto ko na rin mag-alaga na lang din ng Junakis ko. 3 na po yung anak namin noong mga panahon na yun. Magtatatlo kasi nagbuntis ako nung pangatlo. Kaya sabi ko, panahon na rin siguro para magbantay ako ng anak ko kasi dun sa dalawa, kapatid at nanay ko yung nagbabantay dahil parehas nga kami may Nag-aalaga. trabaho ng gusto. Opo, tapos dahil naging biktima po ako ng undoy, tapos nakita ko yung itsura talaga ng buhay ng mga tao sa relokasyon. Ano po ako, bahagi kasi ako ng maralita, bahagi ako ng mga nakakaranas ng nare-relocate at dun sa relokasyon na walang kabuhayan. Ako po mismo, naranasan ko tong mga bagay na to. Kaya dahil dahil may sapat akong lakas ng loob at dahil nga po may nagbibigay ng aral sa kada nadadaluhan nating forum, nakikita ko talaga na ay kaya ko palang gawin ito, kaya ko palang maging boses ng kapwa ko maralita o di eto na po ako ngayon. At kaya po nagpapasalamat naman ako na parang sabi nga natin, lahat ng nangyayari sa buhay natin, pwede natin siyang tignan ng negatibo, pwede natin siyang tignan ng positibo, at nasa atin kung paano natin siya gagamitin. Yung pagiging biktima ko po ng undoy, masasabi kong tinitignan ko siyang isang bahagi ng pagkakaroon ng positibong pagtingin kasi kung naging down po kami ng mga panahon na yon, hindi kami marerelocate, hindi ko mararanasan yung buhay sa relokasyon, hindi ako mamumulat na may mas malawak pang mga bilang ng mga kapwa maralita, kapwa pamilyang hitahos na nangangailangan ng boses kasi hindi po lahat. Kami po nasa relokasyon, 1,200 units po yun. Mas marami pang pamilyang nakatira sa relokasyon. Pero ilan lang po ang may kakayanang makapagsalita. Yung daing nung, alam mo namang pinoproblema ng lahat yung mataas na presyo ng amortisasyon, mataas na singil ng kuryente at tubig, walang kabuhayan. Alam mo, problema ng lahat yan kasi lahat kami wala kakayanan. Pero iilan lang yung makikita mo magsasalita, yung makikiisa sa pag nagsasalita ka na kahit na kaharap mo NHA, kahit ang kaharap mo LGU. Ano mo yun? Kaya sabi ko, eto na yung buhay namin, dito na kami, baka dito na rin kami mamatay sa lugar na to. Pag hindi natin to ipinaglaban, ano pa mangyayari sa mga anak natin pag nawala na tayong mga matatanda? Kaya yun po yung tapos nung naging kadamay na po ako, nung lumalabas na ako at napupunta ako sa ibang area, mas nakita ko mas kaaba-aba pa, mas mahirap pa yung kalagayan ng ibang mga kapwa maralita. Kaya sa totoo lang po, nung nag-uumpisa ako sa kadamay, syempre yung mister ko, yung pamilya ko mismo, yung mga anak ko, may mga may mga sagutan kami minsan, bakit ganyan, bakit gano'n, lagi ka nasa labas. Pinapaliwanag ko lang sa kanila, lalo na sa mga anak ko. Hindi ako lumalabas ng bahay dahil gusto ko lang maglakwatsa. Hindi ako lumalabas ng bahay dahil gusto ko lang na iwanan kayo at hindi ko kayo asikasuhin. Pero gusto ko, kung makikita akong ligtas kayo dito sa loob ng bahay, gusto ko makita ko rin na ligtas yung labas na lalabasan nyo para hindi na magkaroon ng agam-agam yung puso ko na makakapag-isip ako na magiging ayos kayo kahit nasa labas kayo. At pinapaunawa ko sa kanila yung kalagayan natin ganito, nak, alam mo ba, nung pumunta ako sa ganitong komunidad, mas matindi pa yung mga kalagayan ng mga pamilya nila. Maraming mga batang hindi nakakapag-aral, maraming batang hindi nakakakain ng tamang oras o ng ilang beses sa dapat. Di ba po, kami naranasan po namin yung pisong chichirya, inuulam namin noong mga panahon na halos walang-wala. Kaya yun, talagang nagbubukas po siya. Hindi naman po agad-agad na nayakap ng pamilya ko itong advocacy ang ginagawa ko. Pero dahil dun sa hindi ko rin po tinigilan yung pagpapaliwanag, ngayon malaya naman po akong nakakagawa na nung gawain ko. At kahit siguro alam ko na, lalo na po yung pagtakbo ko ng senador, yung anak ko pa nga sabi sa akin, baka naman ma,
panis na yung nakain mo, panis na yung nainom mo, kaya tama na sana yung kadamay ka na lang. Pero dahil alam naman nila na talagang ito na po yung advokasya ko eh. Kaya di tinanggap na lang nila at naging maayos naman po. Yun. Kaya May ano eh, no, may na-quote ako sa sinabi mo. Yung bilang isang nanay o bilang isang magulang, hindi lang responsibilidad ng isang magulang ang bigyan ng magandang buhay o kinabukasan ang kanyang anak, kundi responsibilidad rin ng isang nanay na siguraduhin na ligtas ang mga anak niya sa bansa o sa lugar na kanilang lalakihan. So, tama, kahit ako, yun rin ang prinsipyo ko. Bilang nanay, bilang isang magulang, huwag kang mag-stop na hanggang doon lang ang responsibilidad mo. Bilang nanay, siguraduhin mo rin na ang lalakihan ng mga anak mo, ligtas sila at maayos silang makakapambuhay, kumbaga. So, tama yan. Saludo ako doon sa prinsipyo na meron ka. So, ano na lang, Ate Dets, may oras pa Ay, ba kung tayo? wala na tayong O ano na lang, last word na lang, ano ang pwede mo mensahe, parang mensahe na lang niya mensahe? sa atin at sa No, iba mensahe pang mo sa atin, sa mga OFW o lalo na sa mga nanay na mga kababaihan na nasa ibang bansa. Ano po ang mensahe mo sa kanila na pwede nilang madala habang malayo sila sa kanilang mga anak? opo. Sa lahat po ng mga kababayan natin, nasaan man po tayong panig ng bansa natin at nasa labas, alam po natin wala tayong ibang gusto kung hindi ang maging maayos yung ating pamilya. Masigurado natin na ligtas yung ating mga anak, na pagkailangan nila tayo, nandyan tayo para gumabay sa kanila. At syempre, para mas lalong magabayan natin ang ating pamilya para sa ikabubuti nila, kailangan po nating isama yung buong lipunan na kanilang gagalawan. Kaya po, hindi dapat tayo tumigil kasi araw-araw nagbabago po yung pangangailangan, araw-araw, oras-oras, may mga bagay-bagay na hindi natin kontrolado at hindi natin hawak. Ang maganda lang, lagi tayong handa para harapin ito. Hindi man po siguro 100% na kung ano yung gusto natin, yun ang makakamit natin. Pero dahil ginawa natin yung bagay na alam nating makakatulong at alam natin na iigpawan pa natin sa mga susunod kung meron man tayong mali o hindi man sumapat yung ginawa natin. Pero lagi pong may aral ang buhay. Kaya po, kailangan natin itong sama-samang harapin dahil alam naman po natin kung mas marami tayo, sama-sama tayo, mas lalong may chance tayo ng ating tagumpay at masarap yakapin yung tagumpay lalo na kung pinagsalusaluhan po natin to sa hirap at ginhawa. Daigin natin yung lagi natin naririnig sa mag-asawa, no? Hanggang may buhay, hanggang sa kamatayan, magkasama tayo para itaguyod yung pamilyang gusto nating maging maayos. At tingnan natin na yung lipunan natin ay isang buong malaking pamilya natin na ano man po yung kakaharapin ng bawat isa sa kapitbahay natin ay dadanasin din natin. Kaya kailangan po talaga na yung pagiging kapwa-tao, yung pagiging maka-Diyos natin, at syempre pati yung kalikasan natin kailangan nating mahalin dahil malaking uh, problema ng mga maralita yung usapin po ng klima, di ba? Kaya lahat po ng nasa paligid natin kailangan nating alagaan, kailangan nating irespeto para bumalik din sa atin. At syempre, mas malawak pa dapat yung maabot natin para mulatin at payakapin dun sa prinsipyong hindi ka mabubuhay na mag-isa sa mundo. Kaya kailangan natin maging maayos. At kami po sa Makabayan Koalisyon ay nagsasabi na hindi man po kami nakapwesto, mananatili kaming mga leader ng mga sectors namin. At hindi lang ng sektor, kung hindi ng lahat ng nasa paligid natin. No, kasi konektado lahat ang buhay natin. Kaya para resolbahin yung isang problema, kailangan po natin itong resolbahin ng isang komprehensibong solusyon. Lalo na po tayo, kayo na mga nasa ibang bansa, wala naman pong ibang dahilan ng pag-alis nyo,
alis nyo sa bansa natin, dito sa Pilipinas, dahil sa paghahangad ng nakabubuhay na sahod para itaguyod o mas maging maayos yung pamilya natin. Kaya mula po dun sa pagpapanawagan ng nakabubuhay na sahod, family living wage, na maging maayos, dapat po yung trabaho mismo sa Pilipinas na, para hindi na po lalabas pa ng bansa yung mga kababayan natin. At magkaroon Yes ng po. tsansa na araw-araw, 24/7 ng ay magkikita sila ng kanyang pamilya, mayayakap niya yung kanyang mga anak sa oras ng kailangan ng pagyakap, no? Pag nagkakasakit. Masakit po para sa mga magulang yung mga panahon na kailangan ng mga anak ng yakap pero wala sila. Alam ko po yun kasi OFW din po yung tatay ko. Nabanggit ko naman na ito kung nung nakaraan. Kaya po ganun din talaga yung pagrespeto ko dun sa nanay ko, kasi yung gawain ng lalaki, nanay ko, electrician, tubero, Lahat. taga-igib ng tubig, Lahat tapos na. maglalago pa. Kaya po sabi ko nga, ang nanay ko kahit 1,000,000 piso, hindi ko ipagpapalit eh. Baka si tatay, pero ano lang po yung biro-biro lang namin. Yung mga Ang ganun nanay po. natin ay walang sweldo, no? Opo, walang Eh, sweldo. Pero grabe po yung Pero ginagawang grabe ang kaya Mm. kaya swerte ko rin po sa mister ko, kasi naintindihan ng mister ko, imbis na ako na maglalabas, si mister ko na lang. Yung mga ganung bagay. Kaya po, nakakatuwa na namumulat din natin yung mga taong nasa paligid natin. At syempre, yung hangarin natin na mulatin, organisahin at pakilusin natin yung mas malawak na pwersa, lalo na po sa panahon ngayon. Hamon po talaga ito, no? Dahil alam naman natin kung sino yung mga nakapwesto ngayon. Alam natin na pansariling interes pa rin naman yung habol nila, kaya sila nasa pwesto. Kaya talagang tayo po, at maganda rin po yung ginagawa nyo, ipagpatuloy pa yung radyo sa Himpapawid para mas malawak pa po yung maabot natin. Talagang pagtutulungan po natin itong mga bagay na ito. Kaya po muli, Opo. maraming salamat po sa pagkakataon. No, alam naman po namin na mabuhay, i-invite niyo po kami ulit. Pero Oo, sana lagi po kayong mabuhay po kayo, Ma'am lagi Mimi. kayong kasama. kwento. Opo, Mabuhay po. Thank you po. mabuhay. Thank Maraming you po. salamat. Salamat po. Salamat po. Mabuhay.